Conor the Notorious McGregor, isa sa pinakadominanteng fighter sa history ng combat sports. Nakilala sa kanyang husay sa pag-counter at estilo nitong boxing karate hybrid. Nakilala rin sa kanyang kakaibang personalidad sa loob at labas ng octagon. Isang 2-division world champion at si McGregor ay minsan ding itinuring bilang king of combat sports. Sa kanyang mga trash talk sa mga nakakalaban ay isa sa mga dahilan kung bakit inaabangan at tinatangkilik ang kanyang mga laban. Ngunit bago niya maabot ang tuktok ng tagumpay at pagiging superstar sa combat sports, ay dumaan ito sa butas ng karayom para maigapang ang kanyang pangarap. Ang kwento ng pag-ahon ni McGregor mula sa kawalan patungo sa kasikatan ay naging inspirasyon sa maraming tao. Samahan niyo ko sa paglalakbay sa kahangahangang kwento ni Conor McGregor. Si Conor ay pinanganak noong July 14, 1998 sa Crumlin, Dublin, Ireland. Si kanyang magulang na sina Tony at Margaret McGregor. Siya ay lumaki sa isang simpleng pamilya lamang at sa isang komunidad na humaharap din sa matinding hamon. At noong bata pa lamang si Conor ay nakitaan na ito ng hilig sa combat sports. Noong siya nga ay nasa primary school ay naging passion niya rin ang paglalaro ng football, and he played football for Lourdes Celtic Football Club. Noong siya ay 12 years old, nagsimula na ito mag-boxing sa Crumlin Boxing Club, at ang naging dahilan nga ng kanyang pagbaboxing ay nabubuli ito sa kanyang eskwelahan ng mas matatandang estudyante kaysa sa kanya. Noon nga ay payat ang pangangatawan ng batang Conor, kaya siya ay nakukursunadahan ng mga bully na ito. Siya ay kinukutya na minsan ay umaabot din sa pamimisikal. Kaya naman siya ay nagsimulang mag-aral ng boxing para madepensahan ang kanyang sarili at tumaas ang kanyang self-confidence. Noong 2006 ang pamilya nga ni Conor ay lumipat ng tirahan sa Lucan, Dublin, kung saan he met ang isang future UFC fighter din na si Tom Egan, at magkasama sila na nagsimula mag-training ng mixed martial arts. Ang pagbaboxing nga na unay isang hobby para hindi mabuli ay naging obsession ni Conor, na kung saan mas naglalaan pa ito ng maraming oras sa gym upang mag-training. Hindi nagustuhan ng kanyang mga magulang na siya'y maging fighter dahil nung mga panahon na iyon ay wala naman siyang kinikita sa pagbaboxing. Kaya naman pinayuhan ito ng kanyang mga magulang na maghanap ng isang trabaho na magbibigay sa kanya ng isang stable na income. Ito nga ay sinunod ni Conor, ngunit kapalit nito siya ay huminto sa pag-aaral upang magtrabaho bilang isang tubero. Habang siya nga ay nagtatrabaho bilang isang tubero ay hindi pa rin ito tumigil sa pagtitraining. Sa panahong ito ay walang tigil ang kanyang pag-iensayo at disiplina kahit kasabay ang trabaho. Lalo niyang pinahusay ang kanyang combat skills. Sa kabila ng ilang oras na pagtatrabaho bilang tubero, pagkatapos nito ay tutungo naman sa gym upang magsanay. Pagkatapos nga ng 1.5 taon na pagtatrabaho bilang tubero ay napagdesisyonan niya na tumigil sa pagtatrabaho at mag-focus na lang sa combat sports, dahil ayon sa kanya ay hindi naman ang pagiging tubero ang gusto niyang gawin sa buhay, at alam niya na kailangan niyang tuparin ang kanyang pangarap. Sa kanyang desisyon na ito ay nagalit ang kanyang mga magulang sa kanya, ngunit wala na silang nagawa. Kahit nga sa hinaharap niyang hamon sa pinansyal at iba pang pagsubok, ay patuloy pa rin na nagsumikap si McGregor sa pagtitraining. Noong February 17, 2007, sa edad na 18 years old, McGregor made his mixed martial arts debut in an amateur fight against Kieran Campbell, kung saan siya'y nanalo dito via technical knockout in the first round. Dahil nga sa pinakitang husay nito sa laban, ito nga ay pumasok na bilang isang professional fighter and was signed
by the Irish Cage of Truth promotion in 2008 at sinimulan ni Conor ang kanyang training sa The Straight Blast Gym under John Kavanagh. Ang journey ni Conor McGregor sa kanyang professional fighting career ay nagsimula sa kanyang debut noong April 6, 2013 kung saan nakaharap niya si Marcus Brimage at siya'y nanalo sa loob lamang ng first round. Matapos niyang ma-knockout si Brimage, ang kanyang unang laban na ito ay napakalaking break para kay Conor dahil dito ay naipakita niya na siya'y nababagay sa mundo ng UFC. At noong August 17, 2013, kanyang sunod na nakalaban si Max Holloway kung saan sa unang laban nga ay madali niya lamang natalo ang katunggali. Ngunit sa kanyang pangalawang laban nga against Max Holloway ay nahirapan ito. Sa kabila nito, nanalo pa rin si McGregor via decision. Dito ay pinakita niya nga na kahit siya'y nahihirapan sa laban ay kaya niyang mag-adjust sa loob ng octagon. Sa kanyang pangatlong laban noong July 19, 2014, nakalaban niya naman si Diego Brandao kung saan nanalo ito matapos i-knockout si Diego sa first round lamang. At noong September 27, 2014 naman ay unang paghaharap ni Conor McGregor at Dustin Poirier. Ito nga ang naging simula ng kanilang trilogy. At dito sa unang laban ay nanalo si Conor sa loob lamang ng first round. Isa si Poirier sa highest rank fighters na nakalaban ni McGregor sa taon na iyon. At dahil nga pinagmukhang easy fight ni Conor si Dustin ay naungusan niya ito sa ranking. Sunod nito ay naipanalo niya din ang laban kay Dennis Siver via TKO victory para kay Conor McGregor. Noong July 11, 2015 sa UFC 189, nakalaban ni McGregor si Chad Mendes for the interim featherweight title. Ito nga ay malaking break para kay Conor. Siya ang pumalit kay Jose Aldo na reigning featherweight champion noon dahil ito ay na-injury. Si McGregor ay naging replacement fighter for the UFC interim featherweight title bout laban kay Chad Mendes. Kahit nga sa maiksing preparasyon ay nanalo si McGregor via second round technical knockout. At dahil nga sa panalo na ito ni McGregor, siya ang naging contender para labanan ang reigning champion na si Jose Aldo. Noong December 12, 2015 ay dumating ang isa sa pinakamalaking laban sa karir ni McGregor kung saan nakaharap niya si Jose Aldo para sa featherweight championship. Sa loob lamang ng 13 seconds ay na-knockout ni Conor si Aldo, kaya naman siya ang naging bagong featherweight champion. March 5, 2016 nang makaharap ni McGregor ang isa ding malakas na fighter na si Nate Diaz sa unang pagkakataon. Si McGregor na kilala sa kanyang striking skills ay hinarap ang mabigat na hamon kay Diaz na mas mahaba sa kanya at ito'y eksperto sa grappling. Kahit na maganda ang pinakita ni Conor sa umpisa ng laban, ito'y napagod at ito'y tinake advantage ni Diaz. Kaya naman nanalo ito by submission in the second round. August 20, 2016 nang sila ay mag-rematch kung saan dito ay nakapag-adjust si McGregor sa kanyang training at sa mga bagong strategy. Nag-focus ito sa endurance training para hindi matulad sa kanyang unang laban na mas mabilis itong napagod. Dito nga ay nanalo si McGregor via majority decision at pinakita ang kanyang determinasyon. Matapos matalo sa unang laban ay bumawi ito. November 12, 2016, nakaharap niya si Eddie Alvarez para sa lightweight championship na kung saan nanalo si McGregor via technical knockout in the second round at umukit ito sa kasaysayan ng UFC dahil siya lamang ang nakagawa na makahawak ng titulo sa dalawang weight classes at the same time. August 26, 2017 ang paglalaban ng dalawang malalaking pangalan sa mundo ng combat sports. Conor McGregor
laban kay Floyd Mayweather Jr. Nagumulat sa mundo ng combat sports, si McGregor na isang MMA champion ay nag-crossover sa mundo ng boxing para labanan ang isang boxing legend with undefeated record na 49 wins and 0 losses. At ito ay ang magsisilbing unang laban ni McGregor sa mundo ng boxing. At talaga namang inabangan ang kanilang laban dahil sa walang tigil na trash talk ni McGregor, at kahit dihado ay pinakita nito ang kanyang trademark na angas at confidence sa loob ng ring. Subalit sa kanilang pagharap na ito ay pinaglaruan at pinagmukhang bata lamang ni Mayweather si McGregor dahil sa husay at experience nito, na nagresulta sa technical knockout victory in the 10th round para kay Mayweather. Ang kanilang naging laban nga ay pinag-usapan sa buong mundo, at sa kabila ng pagkatalo ay hinangaan naman ng marami si McGregor sa kanyang katapangan na harapin si Mayweather na isa sa pinakamagaling na boksingero sa kasaysayan. Ang laban ngang ito ay isa sa may pinakamalaking kinita sa kasaysayan na nagmarka sa combat sports history. October 6, 2018, nakatapat naman ni McGregor si Khabib Nurmagomedov, isa sa pinakadominanting fighter sa UFC lightweight division na mayroong undefeated professional MMA record of 26 wins and no losses. Kilala si Khabib sa kanyang grappling at ground game, at dahil dito ay dinumina ni Khabib ang laban simula umpisa pa lamang, at sa 4th round ay na-takedown niya si McGregor sa lona, at kahit anong gawin ni Conor na kawala ay mahigpit ang kapit at kontrol ni Khabib. Dahil dito ay nanalo si Khabib by a submission in the 4th round. Matapos nga ang laban ay nagkagulo sa loob ng cage nang lumapit si Khabib sa corner ni McGregor bilang ganti sa mga pantatrash talk ni McGregor sa kanya at sa kanilang team. At ito ay nagsanhi ng kaguluhan. January 18, 2020, nakaharap naman ni Conor McGregor si Donald Cowboy Cerrone, kung saan walang sinayang na oras si Conor at nagpakawala ng powerful strikes sa pasimula pa lamang. Sa loob lamang ng 40 seconds, nanalo si Conor McGregor with a technical knockout. January 23, 2021, kung saan muling nagharap si Dustin at Conor sa UFC 257, sa unang paghaharap nga nilang dalawa ay nanalo si Conor via knockout. Sa simula ng laban ay maganda ang pinakita ni Conor, ngunit napaghandaan ni Poirier ang laban na ito. Gumanti nga ito ng mga sunod-sunod na suntok at sipa, at dahil dito via technical knockout sa 2nd round ay nanalo si Poirier. July 10, 2021 ang pangatlong pagharap ni Conor McGregor at Dustin Poirier, kung saan sa 1st round ang magkatunggali ay nagpalitan ng suntok at sipa. Nakakatama ng malalakas na suntok si McGregor, ngunit si Poirier ay nakatarget sa pagsipa sa legs ni McGregor. Sa pagtatapos ng 1st round, sa pag-atake ni McGregor ay naitukod niya ang kanyang kanang paa nang biglang bumigay ito, at si McGregor nga ay nagtamo ng severe leg injury. Nagkaroon nga ito ng fractured tibia. Dahil nga hindi na kayang lumaban ni McGregor ay nanalo si Dustin Poirier via technical knockout. Ang paglalakbay ni Conor McGregor mula sa isang batang may pangarap at nagsumikap kahit sa mga pagsubok nito na nararanasan, siya'y nagpakita ng katatagan at dedikasyon. Ang kanyang pag-angat bilang isa sa pinakamatagumpay na combat sports fighter ay naging inspirasyon para sa ibang atleta. Sa kabila ng pagbagsak, siya ay tumayo at ipinakita ang determinasyon na harapin ang mga hamon at patuloy na umangat.
What's up mga ka-sports fanatics? Kung gusto nyo pang makakita ng mga ganitong videos, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At shoutout rin pala sa ating mga bagong supporters. Maraming salamat po!